At sa akin, how long can can his block do this again? Bukas may session ulit, hindi ba? Tapos sa Wednesday. Well, hindi ako magugulat dahil pwede niyang i-suspend kasi for 3 days yung Senado. No? Pwedeng gawin 'yon ng speaker, pwedeng gawin ng Senate President. Kaya hindi ako magugulat kung sakaling gawin niya 'yon. Pero sobrang obvious na. Sobrang obvious na dahil magsisinigi na sila, di ba? So, ibig sabihin, next week, wala lang session. So, ang susunod na session na, yung impeachment. Sa July 7 ba yun o July 8? No, next month na. Hindi ba 6? 6 yata, July 6. Oh, 6 or 7, no? So malinaw na style bulok yun. Malinaw na style bulok. Dahil baka nararamdaman niya, hindi lamang nawala sa kanya yung majority. Baka nararamdaman niya, may mga kasama na siya na tumalon o tatalon. Diba? Lalo na nung nakita nila na hindi biro-biro. Nung una kasi hindi pa nila nararamdaman itong mga kasong ito. Baka sabihin nila, ay wala yan, pananakot lang yan. Nakita nila na kulong. Tapos may marami pang pwede kulong. Dahil si Bongo, meron din kaso yan sa ombudsman. Si Cheese, may kaso sa ombudsman. Si Joel Villanueva, no? Marcoleta. So, marami pang potensyal na makulong. Kaya hindi ako magugulat. Alin, nasa isip ni Alan Peter na nanganganib yung kanyang leadership. Hindi lang yung kanyang majority. Paano yung majority? Pwedeng tanggalin yung mga committee chairmanship, di ba? Pwedeng tanggalin yung leadership ng Senate maliban sa Senate President. Yeah. Diba? Yun lang Pero effectively, wala magagawa yung Senate President. Yun lang weirdo na Senate President ka, pero yung lahat ng committees, hindi mo hawak. Hindi pa nangyari yun. No? Hindi pa nangyari yun. Pero baka nararamdaman niya, sobrang sira na yung Senado. No? At wala ka naman siyang balak mag-resign. Katulad ng hinihingi ni former Senator Coco Pimentel to save the Senate. Baka may ilang mga senador sa majority, hindi kombinasyon ng takot at hiya, baka tumalo na. No? Kaya doon siya kinakabahan. Ang problema, dapat mangyari yan. Kung mangyari yan within this week, di ba, bago sila mag-break. Kasi kung mapapanatili niya yung leadership niya, so pag-resume ng Senate impeachment trial, siya pa rin yung presiding officer. Yes. Ang tanong dyan ay, halimbawa, pagpalagay na natin na may tumalon. Ibig sabihin, 13 na yung minority. Kung hindi niya i-convene yung Senado, hindi siya matatanggal. Yeah. Di ba? Siya yung Senate President pa as of now So siya yung magbubukas ng Senado. Kung hindi niya bubuksan, edi practically walang session. Hindi ko alam yung rules dyan, paano yan i-mitigate o paano yan lalampasan. Ito kasing lahat na nangyayari ngayon, Christian, unprecedented Parang hindi ito inaasahan mismo ng rules ng Senate na mangyayari. Pero alam mo, Sen, kung galing sa kaibuturan ng puso ni Senator Alan Peter Cayetano, yung kanyang pagmamahal sa independence at reputasyon ng institusyon ng Senado, you know what? Resign. Kasi since he assumed office as Senate President, kaliwat ka ng skandalo yung kinasadlakan ng institusyon na supposedly minamahal niya. And by staying on, he's holding hostage the entire institution and dragging the institution down with him. So kung meron pa talaga siyang hiya at naniniwala siya doon sa mga sinasabi niya na mahal niya itong institusyon ng Senado, the biggest expression of that love is to step down and save that institution from further embarrassment or utter shame. So, anong tingin mo? Hindi niya gagawin. Yun lang. Kung dapat mahaba mong paliwanag Parang hindi
Parang siya ngayon ang nagko-call para sagipin ang Senado. Ang sa akin lang, ang hirap Iwanan naman Hmm. Sen, ang hirap naman mag-preach ng independence sa politika between the executive and legislature. Kung nung panahon niya bilang House Speaker, nagpakatuta siya ng sobra dito kay Rodrigo Duterte. Nagmamakaawa pa para manatiling speaker. Ibig sabihin, Yun nga eh. malinaw na yung kanyang pagiging speaker, no, ay dahil sa presidente. Tapos ngayon Yun nga eh. Kaya sinasabi ko, call siya ng independence. Ugok din no? Yun nga eh. Para sabi ko, nuknukan talaga ng kaipokritohan nito no? Na, para bang, ang kausap mo rito parang kinder na baka hindi maalala yung kasaysayan niya sa politika. Na-reset lang para mag-invoke ka ng independence. Pero hindi lang siya hypocrite psychopath Yung hypocrite, baka pwede mo pang palampasin No? Marami naman mga hipokrita sa atin. Pero ito, hypocrisy with talagang Hindi ako, I don't want to, ang sa akin naman sana, ayoko nang puntahan yun I don't want to go there na dahil hindi man ako psychologist, no? Hindi man ako learned para mag-diagnose sa kanila. No? Sinasabi ko lang, napaka-ipokrito nito. Diba? Para bang napaka-short ng memory ng mga tao Hindi, yun ang inaasahan niya. Di ba ganun ang impunity? Di ba bahagi ng impunity yan? Na hindi siya sisingilin ng mga tao partly dahil nakalimutan or partly hindi na big deal sa kanila dahil nakaraan na. Diba? So, kaya nagkakaroon ng impunity dahil doon. Kaya nga dapat hindi natin makalimutan. Kaya nga dapat hindi natin palampasin. Di ba? Dapat hindi natin palampasin yung mga kawalanghiyaan na yan dahil dyan nangyayari ang impunity. Lalo na sa mga o nagpapanggap na leader, katulad niya. Buti nga ngayon sa talagang mas nagiging mulat yung mga kababayan natin, mas nagiging critical because of social media. Kasi dati, parang nakabase sa nakikita na nababasa na sa dyaryo, di ba, sa mga media reports. Pero ngayon nakikita na first hand no? O itong mga politiko na to, napaka-ipokrito. Ito, napaka-inconsistent. Diba, kaya nga si Loren Ligarda, di ba, bugbog sarado not so long ago dahil doon sa kanyang paglipat. Doon sa pag-traitor niya ron sa old majority para lumipat sa bagong majority. So, yun yung tinatawag natin accountability by the people. Malay mo, baka lumipat ulit. No? Malay mo, baka lumipat ulit. Alam ko, pupunta yung usapan Paano yun? Forgiving na ba yung mga tao? Masusurpresa ka ba kung sakali? Hindi. Wala actually, nung naglilista ako sa utak ko, isa yung sa mga naisip ko Isipin mo, sino ba yung mga wala sa krame? Di ba? Si Cheese talaga, no? Out of the question na ba? Siya naman kasi, sobra rin siyang bilib sa sarili, di ba? Wala, di ba? Sige. Okay na ba tayo, Sen? Okay, may mga babatiin na ako, mga taga Cebu, papabate. Finally, naalala yung pangalan. Ito si Gwen Ngolaban, taga Cebu. Idol ko yan. Bilib na bilib ako dyan. Tapos yung mga recruit ko na dati mga estudyante sa mga universidad sa Cebu, si Cathy Ruiz, na ngayon ay head ng mga civil society NGO sa Cebu. Tapos si Teresa Dizon, attorney Teresa Dizon, recruit ko yan. At saka yung kanyang butihing asawa, dating councilor Alvin Dizon. Recruit ko yan sa mga estudyante pa sila. Ngayon, may mga career na rin. Either as a politician, as a lawyer, as a civil society leaders. Ayan, walang kanyan. Hindi yan mga hipokrita. Wala ka kahit sa mo halongkatin. Walang record yan ng kahit anong klaseng hibla ng corruption, ng hypocrisy.
Yung nakikita natin ngayon dito sa ating majority senators. Okay. O sige, magandang gabi po sa inyo. Ayan. By the Salamat way, po, salamat. kasabay na naman pala natin yung show namin ni Lovely. Ano yun? Kaya magtataka Sino na naman. impostor? Sino impostor ngayon? Si Barry pa naman ang guest namin. At saka si Pokemon. Si Pokemon, guest namin ngayon. Dito. Buti pa rin hindi ko in-invite ngayong gabi si Attorney Barry. Magmumukhang weird. Paano nagagawa sabay? Nagte-teleport. Oo. Second Monday na to. Nakasabay. Sige. Sige. Salamat, Sen. Salamat. Sige, Thank you. salamat din. No? Sana bukas, mas maganda ang mangyari sa Senado. Kung magbubukas yung session. May mga nagko-converge doon sa Senado ng mga realista. Binagyo, inulan. So uwian na sila. Okay. Sige, Sen. Magandang gabi. Kaya baka bukas may mga manggulo dyan. Okay. Sige. Salamat. Thank you. Salamat. Enjoy Japan. Salamat. Yan. Ay, si Sen Edo. Galing marunong mag-logout. Talent yan, ha? Okay, sige. May ilang babatiin lang po tayo bago tayo magtapos. No? Binabati po natin si Agnes Peña Caraig. And we would like to nag-message siya, no? Binabati natin yung kanyang dalawang anak. Belated happy birthday. Last May 11 to her son, Kenneth John Caraig, 36 years old na, last May 11. At saka sa kanyang youngest son, nag-birthday last May 30, si Kevin Joshua Caraig. Nag-34 years old na siya. Happy birthday po sa Caraig Brothers. Gandang gabi po sa inyo. Tapos binabati rin po natin muli si Rovi Vitug. Sabi niya, napanood namin na manager ko kagabi yung episode. Gusto niya rin po magpabati. So binabati natin si Aldin Rosino from Gibraltar, UK. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Tapos yung kaibigan natin si Attorney Lou Dangzalan. Magandang gabi sa iyo. Ito, listahan ng mga pinapabati niya. Si Attorney Albertson Ochenko and Attorney Renz Grospe, of course si Lou, and of course ito si Poch Felix. Magandang gabi sa inyo and enjoy Canada, okay? Okay, yan na po muna. Kita-kita po tayo bukas. Bukas po, isa po sa mga guests natin ay si siya po yung tagapamuno ng bagong tayong Truth Commission. Dati po siyang judge dyan po sa International Criminal Court. So makakasama natin muli after may interview ko siya muli after 5 years. Exactly 5 years. Okay, si Dean Raul Pangalangan. Siya po yung guest natin bukas. Sige, ako po si Christian Esguero. Magandang gabi po sa inyo lahat.